Uy, balls of the bones. Lambot. Grabe. Grabe to. Kaya durugin ng... Oo. Ibang salt and pepper na squid. Pag dinuto, halos brown na brown. Oo nga eh. Parang orange na ang dating. Mala, kwek like. Oo, yung itsura niya. Parang napansin ko, ang isa pa na-appreciate ko, bukod sa laki nung oyster, fresh yung taste. Sa sobrang malasa. Pinagyayabang niya to. Dapat na tumatikman. Dati may nagtanong sa akin, saan yung nagustuhan mong kainan sa Chinatown na sakto ang presyo at nasarapan ka? Kasama to sa isasagot ko, pero ngayon ko lang siya natikman. Malalim din yung pinaghuhugutan ng restaurant na ito. Mula sa sikat na restaurant noong una pa, pinagpatuloy ng anak ng kusinero. Ito yung titikman natin ngayon. Good morning. Yes, pare. Konsi na itatawag ko sa'yo ah. Hi, the chairman. Same lang. Tapos para lang meron ka na namang ikikwento sa atin na hindi kilala to eh. Nadaanan nga lang natin ng isang episode, tapos sabi sa akin ni Konsi, silipin mo lang din to pare, baka gusto mo. Tapos nung nakita ko, tapos napakwento tayo ng konti kay Uncle, sabi ko, sobrang interesting, gusto ko. So, binalikan na namin ni Konsi. Anong building nga to, Konsi? Pacific Center. Pacific Center. Sa baba niya may Red Ribbon, kaliwa, sa kanan niya Starbucks. So, madali makita eh, di ba? Parang Starbucks, Red Ribbon, tapos nagparada ako sa tabi-tabi. Pero mainly, bumalik tayo dito para malaman nila na meron palang kainan na ganito. Lampas siguro, may lampas na dekada na. Simple lang, kasi mall type to na may mga mesa sa labas. Kulang kasi para sa customer. Gawa ng dati kasi, kanina rito nasa likod, pati mas malaki sila dati? Mas malaki dati, pero nung nagka-pandemic kasi ang dami nagsara. Okay. So ginawa na lang niya, more on take-out. Oo nga, yun nga pala yung kwento. So, nung kaya pala kami bumalik, kasi kinuwento ni Uncle, pinakita niya yung mga pagkain. Tapos, sabi niya, ako lang ang merong ganitong luto. Sabi ko, kay Konsi, balikan na natin. Tapos ang kwento mo, short orders to. Sila, itong lamb, more than dekada na rin. More than dekada. Pero, ang history nila dati, galing sila doon sa Divisoria, Marikina. Oo, yun pala. O, yan ang, sa mga matatanda na nanonood sa atin, may sikat na seafood restaurant dati dito sa Binondo. Yes. Marikina. Ayan, si Uncle. Ito, tikman daw natin. Sabi ni Uncle, tikman namin. Every Monday, tsaka lang meron. May libreng, ang tawag dito, itlog na parang nakababad sa tsaa. Yes, nakababad sa mga herbs. So, yun ang yung maganda mental note. Every Monday, kung gusto nyo ng free egg, sinabi na ni Uncle, yun na. Tama ito ah. Appetizer na natin ito. Mahilig ako dito. Konsi. Yes. Sabi mo, basic, automatic na dapat umorder ng soup dito. Yes. Tsaka tama ka, parang yung isang kinainan natin na may magandang pot ng soup. Sa Arthur's? Sa Arthur, ganyan din, no? Parang traditional. Sikat din to sa soup, si marami siyang klaseng soup. Sikat sa soup. Okay. Pero ang in-order, ba't gokong ang in-order natin ngayon? Kanyang gokong, yun naman, unlike dun sa sinasabi kong gokong, meron siyang sariling diskarte, meron siyang sariling mga laman. Okay, pero traditionally, kinikwento mo kanina off camera na ang gokong ang meaning... Limang laman kasi. Ang go, sabi, ano ba yung go means 5? Yung go, ibig sabihin 5. Yung gokong, usually kasama ang pata, chicken feet, mushroom. Yung sa Chinese tawag namin tito. Na parang sa manok, parang balon-balonan. Balon-balonan at saka mushroom. Tito, tsaka, mushroom, high sim yung sea cucumber. Pero iba yung diskarte ni Uncle. Tapos medyo malapot-lapot yun. Hindi naman todo lapot, pero dark pala. Tapos ang bango-bango nung binuksan, Tikman natin. Usually yung gokong namin, hindi ganun ka-dark ang color. Lang siya, clear soup. Clear. Ito dark Parang pang-ulam din sa kanin sa karamihan ng Pilipino. Tikman natin.
Alam mo, ang sarap. Hindi naman dark yung lasa niya. Ibig sabihin, light eh. Light yung pasok ng higop natin eh. Hindi siya tulad ng sibot. Yung iba kasi ayaw sibot kasi Oo nga. Wala siyang 5 spice na malakas na ano. Yung sibot kasi may pagkapait-pait ko. Hindi makahoy. Aha. Kasi pansin ko iba yung naman na. Iba, oo. Parang chicharon yung dating nun. Tapos may pata. Nakakatuwa yung balat ng baboy. Sigurado ko na maraming makakagusto nito. Konsi, habang mainit tong double crab rice, alam nyo, ito yung main na ipinupunta dito. Double crab rice. Tapos, kaya ko siya gustong balikan na agad. Meron kaming kinakainan ng crab rice ni Mrs. Dizon sa may Green Hills. Alam mo yung our little dito. So, mahilig kami sa crab rice, kaya gusto ko na matikman to. Kahit nung Marikina pa lang sila, binasa ko 1950s. Seafood sila. Seafood, tsaka kilala sila actually sa crab. Pero ngayon, crab rice na yung main ano nila. Tikman natin. Sa akin, buo pa yung crab. Ay, oo nga. Ang laki na, no? Parang masarap pa. Ang laki, oh. So, masarap. Ako rin, meron din ako. Kasi nakalagay double eh. Ibig sabihin, dinoble nila yung portions so ano. Sarap. Bango. So, naiintindihan ko na. Ito yung, kumbaga, sikreto ata ito dahil... Kung ba't sikat at masarap? Hindi masyado... Pinupuntahan naman nagko-crawl dito siguro to, no? So, ngayon, dagdag nyo to. Pero ang mental note, ano sabi ni Uncle hanggang ano oras lang sila? Hanggang hapon lang. Pag Sunday, hanggang 3 lang ata. Pag weekdays, 6 parang gano'n. Hanggang 6:30. Pero maganda lunch time, para hindi kayo nauubusan. Ngayon, pumunta kami ng 11 para makauna kami. So, kita nyo, mamayang tanghali, paraming tao dito. Tikman natin to. Alam mo, gusto ko itong tikman habang malutong na malutong pa. Sa pansin ko, mas malalaki to O depende sa mabibili mo for the day, gano'n Ang ganda ng tsepo natin, ang lalaki. I-try mo nang may plain sa may suka. Sinusukaan talaga ang oyster, Yes, no? Try mo Plain muna. Try mo. Iba alam mo pag ninaano mo na ng suka, dinadab mo, parang may bumubukang flavor no? Magkaiba siya ng sarap Yes. Tapos ito, binibida ni Uncle. Unang punta pa lang, pinakita na niya itong oyster. Sarap. Sarap. Parang snack siya Hindi siya karinawan na katulad na kinakain natin oyster cake. Ito rin, may lutong din to sa labas. Masarap siya with suka and rice. Boom! Sarap. Pag may sili, mas masarap. Parang napansin ko, ang isa pa na-appreciate ko, bukod sa laki nung oyster, fresh yung taste. Sa sobrang malasa. Oo nga. Sa tingin ko, dahil din may pedigree talaga kasi anak si Uncle nung main chef ng Marikina na 1950s pa. Na seafood. Seafood ang So, kaya yung meron siya nito na parang nasa genes niya na maglalabas ako ng magagandang seafood items. Yes. Pinagyayabang niya to. Dapat nyo tumatikman. Promise, ang sarap. Alam mo itong inopen mo na to na idea sa akin o sa mga nanonood. Pampakonti ito ng pila Kasi imbis na pumila ka sa iba, pag nakita mo itong kinain na to o kaya kung ma-experience nyo, sana magustuhan nyo, pero ako gustong-gusto ko. Masarap. Konsi, ito pa isa pang malutong squid. Paborito rin, maraming may paborito sa mga Chinatown crawl. Bukod sa spare ribs sa salt and pepper, squid. Tikman natin. Tikman natin. Medyo kulay, iba yung kulay niya medyo pula siya yun ang sasabihin ko kulay pa lang iba na. Malutong-lutong, nakakatuwa to kainin sigurado. At sa style ni Konsi, wala munang suka. Para malasahan mo muna. Masarap, malambot. Iba rin yung lasa ng coating. May timpla nga si Uncle. Galing, ibang lasa niya. Yun yung pinagmamalaki kasi ni Uncle. Ibang-iba. Sabi niya, iba ako Sabi niya, iba yung lasa nung luto ko. May may konting sesame oil pero hint lang. Pero iba talaga yung lasa ng butter niya. Ito with suka na. Napansin ko, ibang salt and pepper na squid, pag dinuto, halos brown na brown. Oo nga parang orange na ang dating. Kwek-kwek like. Yung itsura niya. Doon kung sa mga tinimplahan niya, yung mga panlasa,
Yun ang nagbigay ng kulay. Ang sarap niya. Gusto ko kasi. Pero ito dapat kainin nyo immediately. Hindi ito inuuwi. Habang mainit, kumbaga yung full glory niya, sobrang sarap niya. Konsi, ito, anong tawag nga dito? Special spare ribs. So, nagulat ako kasi pag sinabi spare ribs, normally nakaprito. At ang kwento nito, ang binibida talaga ni, kung kayo gusto nyo mag-adventure dito, ang totoong binibida ni Uncle, patatim. Patatim, sabi niya. Oo, paulit-ulit na sinasabi. Ano, gusto mo try yung patatim ko? Ganun sabi ko, Uncle, medyo nag-ano kami ni Gonzi. Kung may preno sa fats. Pero sabi niya, sobrang sarap daw. Sabi niya, kung ayaw mo, tikman mo na lang yung special spare ribs ko. Nagulat ako nung dumating, may sauce. Oo. Sabi ko, mukhang masarap. Tapos yung gano'n natin ng kutsara. Ang lambot. Oo, natatanggal sa... Gusto ka. Oo, sigurado na to. Tikman natin. Konsi. Malapot yung sauce nito. Ayan, nakikita ko eh. Pero sa totoo lang, kukunin ko na to isang buto na to, Konsi. Masarap sup-supin yan. Ikaw, Konsi. Kapot na. Tikman natin. Pork tender. Yan. Tamis, alat, goodness to. Sarap. Sarap. Ito lasang ano to? Ano yung parang sibot? Yun yung lasa niya, no? Ano? Yung 5 cents kung tawagin. 5 spice. So, ito malakas yung lasa niya. Sa tingin ko, kamag-anak ito ng lasa nung sinasabi niyang patatim niya. Kaya lang, mas maganda to para sa atin. Kasi wala masyadong taba eh. Pangkanin to. Teka lang, may tofu ata. May tofu. Hatiin ko na lang to. Oo. Sarap sa kanin yung sauce. Oo, masarap. Ay, itong dish na to. Sobrang sarap. Sobrang bagay ito sa kanin. No? Actually, plain rice eh. No? Kasi ang sarap na nung as is yung may enjoy mo siya sa plain rice. Or yung yung pau. Yung white na lang. Yung plain na bread. Ang lambot. Bagay sa tofu. Tokwa siya, tokwa. Bagay sa tokwa. Tokwa. Alam mo, sobrang accessible ng lasa. Madali maintindihan yung lasa dito. Mas pang everyday... Simple lang, no? Oo. Hindi fancy yung... Ang everyday na Chinese food, ganyan. Parang pati presyo. Hindi siya yung... Parang pang lunch break yung dating. Para siyang lutong bahay na... Lutong bahay yun. Simple lang. Hindi siya mukhang heavy meal na... Hindi simple pare, actually. Lutong bahay na sobrang sarap. Pero, bago matapos, meron dating sumikat dito na ipapakita ko sa inyo. Sandwich naman siya. Pero pork chop. Kakaiba yun. Ito for the record, hindi na siya sikat. Yung itsura dati at itsura ngayon, same ba? Same talagang, kumbaga yung may cabbage, may mayo, tapos yung may pork chop sa loob, yun na yun. Pork chop. Naintindihan ko na. Nakakatuwa siyang merienda kasi tama kayo, pork chop, hindi merienda mo. Kasi sa sandwich setting, nandun yung appeal niya. So, totoo lang, hindi siya super. Hindi siya, wow, super sarap. Pero nakakatuwa siya kasi dahil pork chop siya. Kasi instead of patty. Thank you, Fonzie, for this. At saka, alam ko marami ka pang bubuksan na iba. Pero, kakain lang muna kami ni Fonzie. Tapos sobrang gabong na itong panit. Thank you. Gabong.